Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Saturday morning here in Houston, Texas. Hallelujah. Pahinga is real. It's May 24, 2025. Thank you, Lord Jesus, for a new day. Thank you, Lord, sa araw ng aming pahinga. Oh, hallelujah, Jesus. You are good at all times. At kami po ay nakaraos sa buong linggo, ligtas sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po, Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po sa gabay ng banal na Espiritu. Maraming salamat sa billions of angels ng ating Panginoon Diyos Ama. Nag-iingat sa amin. Oh, hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Saturday morning! Yahoo! It's Saturday morning. Welcome dito sa ating live. Hallelujah. Praise God. Sa kanyang kabutihan, ang batayan ng ating pananampalataya. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Hallelujah, Jesus. You are good at all times. Gano'n na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama. Na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Panginoon Kristo. Kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, mga ating Jesus. Ano sabi dyan? Happy moments. Praise God. Difficult moments. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God, and every moment, thank God. Kaya, magkaroon tayo ng pusong puno ng pagpapakumbaba at pagpapasalamat sa lahat ng ginagawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. So, welcome dito sa ating live, mga kating Jesus. Ngayon ay Purple Day na naman tayo ngayon. At sorry, Dong Jerome, at hindi ko pala na-post ang iyong ikaw sa buong linggo. No? Pero hindi naman natin kinalimutan na pagpalain natin si Dong Jerome. So, Purple Day tayo ngayon. Bawat Saturday ay Purple Day. Dahil mag-raffle doon na naman tayo pagkatapos ng ating Bible study para sa mga members ng Team Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Father God. Welcome dito sa ating live. Facebook joiners, lahat ay welcome. Facebook viewers and YouTube viewers, welcome dito sa ating live.
Ito si Tita Ritz, ang lingkod ng ating Panginoon Kristo sa kanyang ministry, ang Team Jesus International. Hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, awitan natin ang ating Panginoong Hesus. Ngayon ay May 24, 2025, Sabado ng umaga dito. Sa inyo dyan ay Sabado ng gabi. Kumusta ang inyong mga umaga at ang inyong mga gabi? Hallelujah. Kayo pa rin ba ay nagtatrabaho? So kung nagtatrabaho kayo ngayon, dapat bukas, linggo, ay hindi kayo magtatrabaho dahil kailangang mayroong isang araw na pahinga, mga ka-Team Jesus. Ang ating bangs mahaba na. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Father God, thank you, Lord Jesus, Holy Spirit. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Father God. In the name of Jesus, maraming salamat po. At kami ay nakaraos sa buong linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, ang linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ngayon ay Sabado. Oh, hallelujah. Yes, Father God, thank you.
Thank you sa iyong kabutihan. Thank you sa iyong katapatan. At kami po ay nakaraos sa anong pong aming mga sitwasyon sa buhay, sa araw-araw, na nilalakaran namin ang aming pananampalataya kay Panginoong Kristo. Maraming salamat po, Diyos Ama, Panginoong Kristo, Banal na Espiritu. Maraming salamat sa billions of ages of the Lord na nandiyan at tumutulong sa amin, nandiyan at nag-iingat sa amin sa anumang aming mga sitwasyon sa buhay. Oh, blessed be the name of the Lord Jesus Christ. We welcome the Holy Spirit in our midst. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kauan, Panginoong Diyos Ama. Linisin mo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya. Bigyan mo kami ng pusong puno ng kagalakan at pagpapakumbaba. Natanggapin ang anuman po ang aming mga pagkakamali, anuman po ang iyong rebuke, sapagkat ito po ay makakatulong sa amin upang mas lalo pa namin mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Kristo. Magamit niyo po ang aming mga buhay para sa iyong kapurihan, Diyos Ama. Oh, hallelujah. Dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin at pinagdadasal namin na ikaw po ang magtatagpo sa kanila at magbibigay ng kanilang mga pangangailangan. Ikaw po ang magbibigay ng pag-asa sa mga taong ito na nawala sa landas, Panginoon Jesus. Sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. Kami po ay naniniwala, Panginoong Kristo, na ang iyong Espiritu ay nandito sa amin ngayon, sa aming kalagitnaan. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. In the name of Jesus, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw lamang po ang makikilala sa aming mga buhay, maging sa iyong ministry, maging sa iyong Bible study, Panginoon Jesus. Ikaw lamang po, oh hallelujah. Itago mo ang iyong lingkod sa iyong krus, Panginoon Kristo, na walang, hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, at ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaataw. Oh, hallelujah. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Maraming salamat po.
Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! Lahat ng papuri at parangal ay binabalik natin sa Diyos Ama. Hallelujah. Ayan, welcome dito sa ating live. So, kumusta ang inyong mga Sabado? Kayo ba ay nakapagbibigay na ng pagpapala? Nakapagbabahagi na ba kayo ng pagpapala kay Brother Jerome, mga kapatid Jesus? Nang sa ganoon ay kayo rin ay pagpapalain ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kayo nagpapala. No? So, sino na naman kaya ang sabihin natin ang pagpapalain ng ating Panginoong Jesucristo sa linggong ito at siya ay makakatanggap ng mga pagpapala? O sino naman kaya yan? No? Exciting. At sino ang sasali sa ating Green Revolution? Kasama na ang Word of God. So kapag Green Revolution ay simula sa loob ng bahay nyo, tapos andun ang Word of God, tapos paglabas, ayan, tapos ang Green Revolution. So gagawin natin yan, mga ka-Team Jesus. Pag-usapan natin yan kung kailan. Sino ang magjo-join at magla-live? Yan. Ang sa ganoon ay, halimbawa, sino ang mauna? Sunod. No, may mga entry, mag-live kayo dyan. Live kayo, ipakita nyo yung inyong bahay, itong bahay namin, ganyan. Hindi man mahalaga kung malaki o maliit ang bahay natin. Ang mahalaga ay malinis, maayos. Kaya yung inyong mga bahay, pag nag-live kayo, kung mayroon kayong mga damit dyan na kung saan-saan nyo nilalagay, itupi nyo naman yung mga gamit nyo, yung mga damit nyo ba? Kasi nga, we are Christians man, our God is a God of order man. So, ibig sabihin nun, pag mayroon tayong mga kaguluhan dyan sa mga gamit natin, spend time para maiayos natin ito. Kaya nga ako pag Saturday, ayun lang ang araw ko na talagang nakapag-aayos ako sa bahay, nakapaglalaba, inaayos yung kusina, yung mga kung ano pa man kailangan linisin, mga ganyan ba mga ka-Team Jesus, no? Para ma-maintain natin ang peace and order sa ating mga bahay. Okay? Kaya yun mga ka-Team Jesus ang ating bigyang pansin. Okay? So yan, no? So wag kayo hayaang mag-live kayo na nagkabitay-bitay yung mga gamit ninyo. Mga Kristiyano man tayo, dapat na maayos natin yung mga bahay natin. Okay? Maayos natin ang ating mga bahay. Ha? So, live coverage ang ating gagawin. Kung gusto nyong maka-join sa Green Revolution contest na yan, na ang mananalo ay may 5,000 pesos. So, mag-join kayo sa live. Kung di kayo maka-join sa live, wala. Live lang. Yun lang ang criteria. Live. Na nandoon ang inyong mga salita ng Diyos sa mga bahay ninyo. At lumabas kayo at makikita doon yung sa bahay din sa labas, mayroong Word of God. Tapos makita yung mga tanim ninyo dyan kahit saan nyo lang nilagay. Basta mga tanim. No? Yan. So, ganun yung gawin natin mga ka-Team Jesus. Huwag yung hayaan na nagla-live kayo, nasa likod ninyo yung mga gamit, yung mga damit ninyo nakasablay, mga ganyan-ganyan. Kasi tayo ay mga Kristiyano man, dapat ay maayos natin yung mga bahay natin. Kahit ang bahay ay maliit, bahay kubo, kung ito ay maayos, ay magandang tingnan, maganda pa rin ang bahay na yan. So, hindi mahalaga yung maliit o malaking bahay, pero ang gulo-gulo kung saan-saan nyo na nilalagay yung mga gamit ninyo. Okay? So, yan na, isa yan sa criteria natin ha, yung kaayusan ng inyong mga bahay at ang Word of God doon sa loob ng bahay, kaayusan ng mga bahay ninyo. Tapos, sa labas ng inyong bahay, nandoon ang Word of God. Yan. Tapos, paglabas ninyo, ay ang inyong mga tinanim, ang inyong mga gulay. Oh. Wala naman yan sa pilitan kung sino magjo-join.
Hindi naman yan hindi naman yan compulsory. Kung sino ang gustong mag-join, that is a challenge, di ba? Challenge yan. Kasi nga, binago tayo ng Panginoon. So, dapat ay maging maayos din mga buhay natin, ang ating mga anuman. Di ba? Hallelujah. So, sino ang mga tumatanggap ng challenge na yan? O, be ready na dahil malapit na nating gawin yon. Siguro, kailan ba natin yan gagawin? Gagawin natin yan ngayong linggo. Sandali lang. Kailan ba yun? Una na muna natin ang kalendaryo bago tayo mag-umpisa sa Word of God. June. Sabado. 30. May 30. Di ba? Hindi pala. May 31. What? Walang 31? Walang 31 sa May? May is until 30 lang? Until May 30 lang, no? So, ang June 1 is Sunday. May 31. June 1, May 31 is Saturday. Sa amin yan ay Friday evening. Tama. So, mag-live tayo niyan kung sino ang tumatanggap sa challenge na yan, no? So, sino tumatanggap sa challenge na yan, mag-live tayo niyan sa 31. So, mayroong. Hindi ako magla-live. Kayo na mga tumatanggap sa challenge na yan, siguraduhin ninyong maayos at qualified kayo sa criteria. Huwag nang basta kayo mag-join lang kayo. Hindi. Dapat ay you also exert effort ba? Kasi tayo man ang magiging mga modelo man tayo, mga anak ng Diyos. So, dapat ay we exerted effort na gawin yun. So, mag-umpisa tayo ng may maaga. Alas 6 ng umaga, mag-umpisa na tayo. Diba? May araw na yan. Alas 6. So, ilang lang naman yan. Ang live natin ay synchronized na yan. Be ready na sa inyong live. Alas 6, 6. So, mga ilan lang, 20 minutes lang yung live na yan, diba? 20 minutes. 20 minutes. 6:20. So, sa 6 to 6, so 6:30, isang magla-live. Then, 6:30 to 7, isa na naman. 7:30 to 8. 8:30 to 9. 9 to 9:30, 10 to 10:30. Yan ang gawin natin ha. Kasi next June, next Saturday, ay naman natin yan. Bible study na natin yan kung sino ang naka-assign dyan. Okay, so, ngayong Sunday, ay mag-umpisa tayo. Sunday. This coming Saturday. No, after this Saturday, next Saturday, yun na ang ating live. So, kung sino-sino yung tumanggap sa challenge na yan, ay be ready. At sabihin nyo na sa inyong mga Team Jesus, servant leaders dyan sa bawat chapter, kung sino-sino ang magjo-join sa ating challenge. Green Revolution Challenge with the Word of God. Okay? So, yung inyong mga Team Jesus servant leaders dyan per chapter, sila ang magsasabi kung sino-sino ang magjo-join, ang tumanggap sa challenge na yan, para malaman natin kung ilan, ay report nyo dyan sa ating group chat, malaman natin kung ilan, at para ma-schedule natin ang lahat, kung sino man ang may gusto. Okay? So, yun mga ka-Team Jesus. Ang mananalo ay mayroong 5,000 pesos. Hallelujah. Di ko pa alam kung mayroon bang para sa mga hindi manalo. Mayroon bang consolation na yan? Yan ang hindi ko pa alam. Itatanong ko pa yan sa ating source. Itanong natin yan sa ating Panginoong Kristo. Lord,
Magbibigay po ba kayo, Lord Jesus, ng consolation? Ayan. Ako, ang aking mga kamatis ay namunga na. Mayroon na ako mga bunga ng kamatis. At ako ay nakagulay na sa aking ampalaya. Yung dahon ba? Dahon lang kinuha ko. Wala, namumulaklak pero wala pang bunga. O yan, gano'n no? Ang aking bell pepper ay meron ng isang bungang malaki at kinuha ko na. So, ganun yun. Hindi ako sasama sa challenge na yun, mga ka-Team Jesus. Okay. So, be ready kayo dyan, hawa. You have 1 week more upang i-prepare ang inyong mga sarili, ang inyong bahay, at ang inyong garden. Garden ng mga gulay at hindi bulaklak. Okay? Okay, ready. So, dito tayo sa 5:23:25. Kahapon ay tinuruan tayo ng banal na Espiritu na wala tayong ibang susundin kundi si Panginoong Hesukristo sapagkat tayo ay nasa Kanya na at nabaptismo na tayo sa tubig, sa makatuwid. Paniniwalaan natin na kasama natin, tayo ay silyado na ng banal na Espiritu. So, wag tayong magdadalawang isip sa mga pangako ng ating Diyos Ama sa John 3:16, kundi ito'y ating paninindigan at itakwil natin ang mga masasamang espiritu, ang masasamang iniisip, masasamang nararamdaman. Magpatuloy tayo na magpapakumbaba sa ating mga sarili at buksan ang mga isipan natin, ang mga puso natin sa anumang daloy ng presensya ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah. So, dito tayo at huwag nating sundin ang ating masamang hilig ng laman. So, yung ating flesh ay isang tabi natin yan, no? Kalimutan natin yung flesh natin kung tayo ay nagdesisyon na magpagamit sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo yun nga, buksan natin ang ating mga spiritual eyes, spiritual heart, at ikuyom natin, ibig sabihin nun, ikulong natin yung ating mga laman nang sa ganun ay hindi ito ang mananaig, kundi ang mananaig ay ang presensya ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah. No? Ayan, mga ka-Team Jesus. Ako'y natuwa dahil sabi ni Sis Love, yung pastora o wife ni Pastor Paul doon sa Magi tungkol sa mga bata. Sabi niya, kasi itong mga bata ay, siyempre, mga bata sila o matulog ng maaga sa Sabado, tapos matagal sila nagising sa linggo, basta makasimba pagpunta o late na, hindi na sila nakaka-praise and worship. So ngayon na nabaptize na sila, sabi ni Pastora, willing daw silang mag-participate sa mga activities sa church. Sabi ni pa, sige, kayo ang maging usherites. Kayo pala ang maging usherites. Babae man yan, sila daw magiging ushers nang sa ganoon ay hindi na sila malate sa pagpunta sa church. Ayan. Kasi kung ako, nandoon ako, ay ginigising ko yan sila ng maaga. Gising na, at pinaglulutuan ko na yan sila nang sa ganoon. Alina, kain na, para tayo ay makapunta sa church at tayo ay makapagsamba. Ayan, no, mga ka-Team Jesus. Okay. Thank you, Jesus. Glory to God. Dito tayo, ang bagong buhay kay Kristo. Yan, ngayon ay 5:24:25. Ang bagong buhay kay Kristo, ito ay makikita sa Colossians chapter 2, verses 20. 20 ba ito? Yeah, verses 20 to 23, 20 to 23, tapos chapter 3, verses 1, malapit nang matapos ang Colossians, verses 1 to
to 4. Ayan. Chapter 2, verses 20 to 23. Chapter 3, verses 1 to 4. Ang bagong buhay kay Kristo. So, magkarugtong sila, mga ka-Team Jesus, kaya idugtong natin sila. Okay, basahin na natin ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Dali lang. So, ngayong Sabado ay exciting sa Sabado kasi magla-live na tayo kung sino ang tumanggap sa challenge, the Lord willing, God willing. Okay, ang bagong buhay kay Kristo. Dito tayo sa 20. Namatay kayong kasama si Kristo at pinalaya sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo. Kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntuning tulad ng huwag hawak nito, huwag titikim niyon, huwag hihipo niyan? Ang mga ito'y batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. Sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. Pero ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman. Okay? Dito tayo sa chapter 3, verses 1 to 4. Binuhay kayong muli kasama si Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay, sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo, at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Gabayan mo kami, buksan mo aming mga isipan upang maintindihan namin ang mensaheng na ismong iparating, at ito'y aming maging gabay habang patuloy naming nilalakaran sa araw-araw ang aming mga pananampalataya kay Panginoon Kristo. In Jesus' name, Amen. Okay, mga ka-Team Jesus, tingnan natin ano ba ang nais iparating ng banal na Espiritu dito sa atin. Tayo ay na may bagong buhay na tayo kay Kristo, di ba? So, may dalawang contradictions na binigay dito. Una ay ang namatay kayong kasama sa Kristo, pinalaya sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo. Ikalawa, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Okay, so ano ba ang nais iparating ng banal na Espiritu sa atin? Una, kinatagpo tayo ni Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya. Narinig natin ang magandang balita. Ang magandang balita, yan ay nasa John 3:16. At atin itong pinaniwalaan, tinanggap natin si Panginoong Hesukristo, humingi tayo ng kapatawaran sa mga nagawa nating sa kasalanan,
Mula nung tayo isilang hanggang ngayon, at maging ang mga kasalanan ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang. So, nagkaroon tayo, yan na, at tinanggap na natin si Panginoong Jesucristo. Naniwala tayo sa Kanya na siya ang anak ng Diyos Ama na ipinadala dito sa lupa upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. At siya ay ipinako sa krus bilang kapalit mo sa nagawa mong kasalanan, nagawa nating kasalanan, bilang kapalit natin, naging sakripisyo siya sa ating mga nagawang kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay nalinis sa ating mga kasalanan at naging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Noong tinanggap natin si Panginoong Jesucristo. At nang tinanggap natin, hindi lang hanggang doon, kundi tinalikuran natin ang ating mga kasalanan, we repented, at nagpabaptismo tayo sa tubig upang magkaroon tayo ng silyo na makilala tayo ng Diyos Ama na tayo ay Kanyang mga anak. So si Kristo, pinaniniwalaan natin na si Kristo ay namatay, di ba? Namatay siya, sabi dito. Dahil si Kristo ay namatay, namatay kayong kasama ni Kristo na pinalaya sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo. So, di ba, namatay si Panginoong Jesucristo? At ang lahat ng naniniwala sa Kanya ay parang namatay na rin. Kasi ang kamatayan, kung hindi man natin alam, ang pakahulugan ng kamatayan. No? Di ba pag ang isang tao ay namatay na, wala na siyang mararamdaman. Lahat na yan, kadiliman dahil the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. So, ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay ang kamatayan. Pero, ang regalo ng Diyos Ama ay ang buhay na walang hanggan. Kaya bakit si Panginoong Jesucristo ay namatay? Ay kailangan siyang patayin, kailangan siyang mamatay. Bakit kailangan siyang mamatay? Kung mayroon kayong mga katanungan dyan sa mga sarili ninyo, bakit kailangan pang patayin si Panginoong Jesucristo? Pwede naman hindi na yan gawin ng Diyos Ama. Pwede naman yan na diretsuhin na lang niya yan na tapos na, gawin niyang milagro yan. Kasi wala namang imposible sa Kanya kasi siya ang Diyos na makapangyarihan. Bakit kailangan pa niyang papatay ang Kanyang anak? Sasaktan pa niya sarili niya. No? Dahil ang Panginoong Diyos Ama ay tapat sa Kanyang mga salita. Hindi niya pwedeng gawing matuwid ang isang tao kung ito ay nabalutan ng kadiliman, nabalutan ng kasamaan. Kaya nga ang mga Israelites, 'di ba, sa lumang tipan, bilang atonement nila, bilang sakripisyo nila, ay kailangan silang magpatay ng hayop. At ang dugo ng hayop na yun ang magiging sakripisyo upang malinis ang kanilang mga kasalanan. Pero yun ay temporary lamang. Hindi yun sapat. Nananatili pa rin silang nakagapos sa mundo at sa kanilang laman, sa flesh. So, hindi sapat yun to compensate sa kasalanan ng mga taong ito. Kaya nga, palagi silang nagsasacrifice. No? Maari nga, pag nagkasala na naman, sacrifice. Palagi sila, pag pupunta sila sa church, o sa templo, palagi silang nagsasacrifice. Bakit? Dahil nga, temporary lang ang ang paglilinis na ginagawa, temporary lang.
So, nagiging cycle lang na maglilinis na naman, nagiging nagiging routinary na naglilinis na naman sila, dahil nagkasala na naman sila, linis na naman, magkatay na naman ng mga hayop, mag-offer na naman ng mga hayop, na ganyan, para yung dugo ng hayop na yan ay ang maglilinis sa kanila. No? So, panandalian lang, hindi siya permanente. Kaya, diyan sa bagong tipan, ang nangyari, upang mailigtas ang tao sa kanyang kasalanan, dahil ang bunga, the wages, ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay ang kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos Ama ay ang buhay na walang hanggan. So, paanong mangyari yun? So, kailangan mo nang may mamatay. Nang sa ganoon, yung kamatayan na yan, kaya nga, pag muling nabuhay si Panginoong Jesucristo, ay nasasabi diyan sa salita ng Diyos, Death, where is your sting? Kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Kasi yung kamatayan, yun yung yan ang kabayaran ng iyong kasalanan. Death ang kabayaran. So, balit, noong si Panginoong Jesucristo ay namatay, akala ng demonyo ay siya na ang nagtagumpay. Akala niya, sapagkat ang demonyo ay yun ang kamatayan, death. Nagtagumpay na siya dahil pinatay na nga si Panginoong Jesucristo. So, nagtagumpay, nag-celebrate ang demonyo, no, ang darkness ay nag-celebrate sa loob ng 3 araw. Biyernes, Sabado, ano ba yun? Webes, no? Biyernes, Sabado. 2 araw na ang mga demonyo, ang darkness, ay nag-celebrate. Nag-party goer sila, nag-celebrate ang kadiliman sa loob ng 2 araw, sapagkat ang inakala ng demonyo ni Satanas ay nalupig na niya ang Diyos. Dahil ang anak ng Diyos ay namatay. No, nag-party sila sa loob ng 2 araw. Subalit, ang kanilang party ay hindi nagtagal. Panandalian lamang ang kanilang tagumpay, sapagkat pagdating ng 3 araw, muling nabuhay ang anak ng Diyos bilang patotoo na mas makapangyarihan ang Diyos Ama sa kahit na sinong espiritu na nandito sa mundo. At si Panginoong Jesucristo ang binigyan niya ng otoridad sa lahat ng bagay dito sa mundo, maging sa anumang mga principalities, mga hari, reyna at otoridad at lahat ng mga espiritu. Hallelujah. So, dahil tayo ay tumanggap kay Panginoong Jesucristo, kailangan din nating mamatay. Nang sa ganoon, ay kagaya ng ginawa, o sabi dito, namatay kayong kasama ni Kristo, namatay tayo, kailangan nating mamatay din sa ating laman, sa ating lumang pagkatao. Nang sa ganoon, ay muli tayong maihaon, muli tayong makabangon, bumangon, at tayo ngayon ay may bagong buhay na hindi na tayo nag-iisa, kundi kasama si Panginoong Jesucristo. So, sa halip na tayo ay manatiling patay, dahil alam natin na sa salita ng Diyos na bago natin nakilala si Panginoong Jesucristo, bago tayo pinili ng Diyos Ama upang kanyang katagpuin, at isa sa mga pinili niya makilala, malaman, maintindihan ang katotohanan, ang mabuting balita. Sa tingin ng Diyos Ama, tayo ay mga patay, di ba? Subalit, nung tinanggap natin si Panginoong Jesucristo,
tinalikuran natin ang ating mga kasalanan at namuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Although hindi naman tayo perfect, patuloy pa rin tayong nagkakasala, subalit, nandoon ang conviction ng Holy Spirit na humingi tayo ng kapatawaran at muling bumangon. Tayo nadapa at muling bumangon at ipagpatuloy ang ating mga nasimulan. Na ang ating goal ay ang sundin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo at tayo ay magaya sa Kanya. So, namatay tayo, kailangan nating mamatay. Kaya nga, ang baptism of water ay simbolo yan ng ating pagkamatay na nilublob tayo sa ilalim. At hindi tayo nananatiling nasa ilalim, kundi tayo ay muling bumangon. Kaya nga, when we submerge our bodies in the water, pag-submerge natin, ang dilim-dilim. Diba, madilim? Pero nung tayo ay bumangon yan mula sa tubig at minulat natin ang ating mga mata, ang sabi diyan, kagaya ng nangyari kay Panginoong Jesucristo, "Behold, this is my Son whom I am pleased." Ayan. So, itinuturing na tayo ng Diyos Ama na kanyang mga anak, sons and daughters of God Almighty. So, namatay tayong kasama si Panginoong Jesucristo upang tayo ay mapalaya sa ating mga makamundong laman natin, yung flesh natin. At, ang sabi dito, namatay tayo kasama si Kristo para mapalaya tayo. At tayo ay muling nabuhay, binuhay kayong muli kasama si Kristo. Sa makatuwid, mga kapatid, Jesus, dahil kaya nga, yun ang pakahulugan ng born-again Christian. Ang sabi nga ni Nicodemus ba yun? Tinanong niya, "Teacher, paano ba ako makapasok sa kaharian ng Diyos doon sa langit?" Sabi ni Panginoong Jesucristo, "Unless you will be born again, you cannot enter into the kingdom of God." Sabi ni Nicodemus, paano ba ako maka-enter? Paano ba ako mabuhay, maisilang muli? Alangan naman napapasok ako doon sa sinapupunan ng aking ina. Kasi hindi niya naintindihan ang pakahulugan na kailangan nating mabuhay muli. At ang pagkabuhay na muli niya yan ay hindi pisikal, kundi ang ating espiritual. Kaya doon niya nagsimula ang born again. Kasi maraming mga uri ng Christians, subalit, maaaring sabihin nila, I'm a Christian. Pero hindi nila naintindihan na kung tayo ay mga Kristiyano na, we are no longer on our own. Namatay tayong kasama si Panginoong Jesucristo upang mapalaya tayo sa mundo. At muli tayong nabuhay na kasama siya. Na ibig sabihin nun, hindi na tayo nagdidesisyon sa sarili nating gusto. We are bound in Christ Jesus. Pag tayo ay mga born-again Christians, nakatali ang ating mga buhay kay Panginoong Jesucristo at wala tayong ibang hinahangan kundi ang mapurihan ang Diyos Ama, kagaya ng ginawa ni Panginoong Jesucristo na napurihan ang Diyos Ama sa Kanya. "This is my Son whom I am pleased." See? So kapag tayo, ano ka pala, Christian ka? Yes, I am a born-again Christian. Maraming nagsasabing, I am a born-again Christian, subalit nananatili pa rin sila sa kanilang pagiging makamundo. So, hindi nila naintindihan ang pakahulugan ng born-again Christian. Ito yun.
sa paningin ng Diyos, bago tayo napili niya bilang kanyang mga anak at kinatagpo tayo ni Panginoong Jesucristo, tayo ay mga patay sa kanyang paningin. We are zombies, living dead. At dahil tayo ay mga patay, no, sapagkat sa ating kasalanan, kailangan nating mamatay, kagaya ng ginawa ni Kristo. Namatay tayo sa ating mga kasalanan at muli tayong babangon kasama si Kristo na bago na ang mga buhay natin. Kaya yung iba na nakikakilala sa atin kung sino tayo, gaano tayo kasama, gaano tayo ka-greed, gaano tayo ka-ganito, gaano tayo ka-ganyan, magugulat yan sila pag sinasabihan mo sila, Brad, sis, ano na ako? Bagong buhay na ako kay Kristo. So sa halip na matutuwa sila, ang ginagawa ng iba, sila ang nagbugal-bugal. No? Nilalaro nila tayo, ginagawa tayo ng kwento. Born against naman di ay ka. Bakit? Hindi nila naintindihan eh. Hindi nila naintindihan, hindi binuksan ng banal na espiritu ang kanilang mga isipan at puso upang maintindihan ang pakahulugan niyan. Pero tayo na inimulat ang mata, ang isipan, ang puso, naintindihan natin na ito pala ang pakahulugan ng pagiging born-again Christian ko. Kasi maaaring sa simula, na hindi pa natin masyadong naintindihan at pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Basta I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. I repented my sin. From now on, I am no longer on my own, but Jesus is my God, my Lord and Savior, and the Holy Spirit is upon me. Ganon, no? Ang confession natin. Pero hindi natin naintindihan ang pamamaraan o ang proseso kung bakit ako naging born again Christian. Basta kasi makasalanan ako, tinanggap ko si Panginoong Jesucristo. Huh? So, yung iba na hindi naiintindihan kung anong nangyari sa spiritual na buhay mo. At pag, pare, halika, inom ka muna, pare, yan, yung mga barkada ninyo dyan, yung mga kaibigan ninyo dyan, mga lalaki, bay, halika muna, daan ka muna, tagay mo na, inom muna, bay, ganyan. Ikaw, na convicted ka, na sinasabi mo sa sarili mo, bagong buhay na ako at ang aking katawan ay templo ni Panginoong Jesucristo. At iingatan ko ang katawan na ito sa makatuwid. Yung mga alak na yan, yung mga liquor na yan at iba pa na nagpapalasing, sila ay hindi mabuti sa aking katawan sapagkat ito'y nakakasira sa aking liver, sa aking atay at sa aking kidneys. So hindi ko pwedeng sirain ng aking katawan sapagkat I am convicted na magamit ang katawan ko para sa kapurihan ng Diyos. Diba? So sabihin nila, ay, ano nangyari sa'yo? Nagbago ka na eh. Para ka namang hindi kaibigan. Ganito, ganyan. So sila ang unang mag-persecute sa'yo. Sila ang unang yun nga, yung, anong tawag nun? Yung magbugal-bugal sa'yo. Ibubuli ka nila na, ay, ganito, ganyan, ay. Kaya minsan, yung ibang mga born-again Christians ay hindi na lang nagsasabi na sila ay born-again Christian dahil natatakot sila sa persecution na mangyayari sa kanya. I-persecute sila, gagawin sila ng kwento, ganito, ganyan. So, balit as we go along at tumitibay ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo na naunawaan natin, I will not be ashamed of who I am as a Christian. I will never be ashamed of my Lord and Savior Jesus Christ. Dahil sabi sa salita ng Diyos, kung ikaw itinatanggi mo si Panginoong Jesucristo sa publiko, itatanggi ka rin niya sa harap ng Diyos Ama. Kaya nga, sinasabi na nasa salita ng Diyos, depart from me, I do not know you. Hindi lahat
ang nagsasabi ng Lord, Lord, Lord ay makakapunta sa kaharian ng Diyos. Kundi yun lamang ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. See? So, ang sabi niya, declare me publicly. So, kung hindi mo madeklara si Panginoong Jesucristo sa harap ng mga kaibigan mo, sa harap ng pamilya mo, sa harap ng ganyan mo, hayaan mo na hindi mo madeklara kasi natatakot ka, nahihiya ka. Dahil sa anong klaseng buhay mayroon ka dati. Hayaan mo sila. Hindi nila alam ang espiritual na pagbabagong ginawa ng Diyos sa'yo. Magpatuloy ka. Kaya nga, pray for those who persecute you. Bless those who bless your enemies. Pray for those who persecute you. Oh. Kasi alam natin na hindi sila ang ating mga kaaway. Sila lamang ay ginagamit ng demonyo upang tayo ay saktan. Upang tayo ay susuko. Upang tayo ay babalik doon sa dating buhay natin. Mabuti pa yung dating buhay ko kasi walang maninira sa akin, walang mag-persecute sa akin. Ganito. Ngayon na naging Kristiyano na ako na ginagawa ko na kung ano ang tama, ganyan. Ang dami ko ng kaaway, ang dami ng galit sa akin, ang dami ng ganyan-ganyan. Diba? Natural yan mga ka-Team Jesus sapagkat wala na nga tayo sa mundo. O, pinalaya na sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo. So yung mga tradisyon na wag mong hipuin yan pag ganyan, wag mong gawin yan pag ganyan, wag mong ganituin yan pag ganyan. Yan ay mga tradisyon na wala naman sa Biblia. Pero pinaniniwalaan ng tao. See? Natural yan na ang mga ito ay magagalit sa atin sapagkat wala na tayo sa mundo eh. Iba na tayo sa kanila eh, di ba? Iba na tayo sa kanila. Iba ka na. Iba ka na sa kanila. Kaya natural lang nadadami ang iyong ang iyong mga kaaway sapagkat sasabihin nila, oh, bakit iba na to ha? Nagbago na eh. Yung iyong mga kachismisan dati, yung mga kaberks nyo dati, na umaga pa lang, ayan na, nag-umpok-umpukan na. Pag-uusapan ang buhay ng may buhay. At kung ikaw naman ang wala doon sa umpukan na yon, ikaw naman ang pag-uusapan. No? Binago mo na ang buhay mo. Ayaw mong pag-usapan ang buhay ng iba kasi yan ay isang kasalanan. Ang pagchichismis. Kasalanan yan. Ang paninira sa kapwa. Ang pag-uusapan ang buhay ng may buhay. Kasalanan yan. Sabihin mo, ay, wag na nating pag-usapan yung buhay. Wow, nagbago na Nagbagong buhay. Ganito, ganyan. O, see? Of course, natural yan. Sapagkat wala na nga tayo sa mundo. Patay na tayo eh. Patay na tayo kasama si Kristo. Na ibig sabihin nun, patay na tayo doon sa lumang tayo. Binago na niya tayo eh. Kaya nga, we are born again Christian. Muli akong nabuhay kasama si Panginoong Jesucristo. Anong gagawin natin sa kanila? Magagalit ba tayo sa kanila? Papatayin ba natin sila? Yun ang sabi sa salita ng Diyos, love your enemy. Pray for those who persecute you. Bakit? Wala silang alam eh. Dahil pag darating ang panahon na malaman nila yan, iisipin nila, wow, dati isa ako sa mga nag-persecute ng aking kapatid na to. Isa ako sa ganino na ganyan. No? Pero dahil ikaw,
na anak ng Diyos, na binago ng Diyos, hindi mo sinukuan ang iyong pamilya. Hindi mo sinukuan yung mga kapatid mo, nanay mo, tatay mo. Hindi mo sinukuan. Patuloy mo silang kiniklaim, patuloy mo silang niluluhod sa harap ng Diyos. Patuloy mo silang iniiyakan sa trono ng kaawaan ng Diyos, Panginoong Jesucristo. Maawa po kayo sa buong pamilya ko. Maawa po kayo sa pamilya ng aking kapatid na ito. Maawa po kayo sa pamilya ng aking kuya, ng aking manoy, ng aking manong. Panginoong Jesucristo, andito ako. Hindi natin sinusukuan ang ating mga pamilya. In God's perfect time, magugulat ka, hindi man ikaw ang makapagbabahagi ng salita ng Diyos. Subalit, nang dahil sa'yo, to God be the glory, ay kinatagpo itong mga kapatid mo sa ibang paraan ng Diyos. Sa kanilang kaibigan, nagkaibigan sila, mayroong pinadala ang Diyos sa kanila, na kaibigan nila na Christian din, at yun ang ginamit ng Diyos para mabago sila. No? So, yan ang magugulat ka na lang na, wow, ang aking kapatid ay born again Christian na rin. Wow, ganito, magugulat ka. Dahil hindi natin hawak ang paraan ng Diyos. As far as the heaven is above the earth, so far are God's ways. So kung gaano kalayo ang langit at ang lupa, ganun kalawak, ganun kalayo o ganun kalawak yung paraan ng Diyos, yung ways niya, yung pag-iisip niya, hindi natin kayang abutin. Ang atin lamang ay ang magpakumbaba sa trono ng kaawaan ng Diyos, ang umiyak, humagulhol, para sa kaligtasan ng ating mga kapamilya. Dahil sabi sa salita ng Diyos lang, bawat patak ng luha natin, no? Na ating ginugol para sa ating mga pamilya, sa kanilang kaligtasan, sa sino paman. Iniyak natin sila sa Diyos, niluhod natin sila sa Diyos, iniyak natin ang lahat ng mga sakit, lahat ng persecution na ginawa ng ating mga pamilya sa atin, nang dahil tayo ay nailigtas, nang dahil tayo ay bagong buhay na kay Kristo, iniyak natin lahat yan sa Diyos, iniyak natin sa Diyos. Sa halip na tayo ay makipag-away sa ating mga kapatid, sa halip na tayo ay anuhin din natin sila, balikan din natin sila, ganito, ganyan, no. Ang ating digmaan ay hindi physically sa kanila, kundi ang ating digmaan ay sa mga espiritong nasa kanilang mga katawan. Kaya, doon natin iluhod, doon tayo makipagdigma. Warfare ang tawag doon, mga ka-Team Jesus. Binubuno natin ang mga masasamang espiritu na nasa loob ng ating mga kapatid, na nasa loob ng iyong asawa, na nasa loob ng iyong anak, no? Ng iyong nanay, ng iyong tatay. Binubuno natin yan dito sa trono ng kaawaan ng Diyos Ama. Hindi tayo nakikipagdigma sa pamamagitan ng pisikal. Tayo ay nakikipagdigma sa pamamagitan ng espiritual. Kaya nga kailangan natin ang armor of God. Araw-araw, nang sa ganon ay tayo maging matagumpay. We are the warriors. Because our God is a warrior and a victorious warrior. We are the soldiers. Mga sundalo tayo. So, ang ating pakikipagdigma ay wala doon sa social media. Wala dyan sa physical na nakikipagpalitan tayo ng mga masasamang salita. Hala, nakipagbuno tayo physically. Ganyan, Hindi ganoon ang ating pakikipagdigma. Ang ating pakikipagdigma
ay nandito sa trono ng kaawaan ng Diyos, na kung saan mayroon tayong spot sa bahay natin. Kung maliit man ang bahay natin at ayaw tayong marinig, ayaw nating marinig tayo ng ating mga asawa, mga bana, mga kapatid, ganyan. Saang area ka lang, maaring kahit nga sa CR na mag-isa ka lang doon. Doon pala ay nagbubuno ka doon, nakikipag-warfare ka doon. Ay, ganyan. Oh. Nag-speaking in tongue ka pa, nire-rebuke mo yung espiritong nasa yung kapatid, nasa yung asawa, nire-rebuke mo. Hindi natin pwedeng yung makikipag-away din tayo kapag itong asawa natin ay galit na galit sa atin, ganito kung ano-ano ng mga sinasabi. Ikaw din ay sasabihin, hindi yun. Tuwang-tuwa ang demonyo dyan. Tuwang-tuwa ang demonyo pag gagawin mo yun. Pero kapag manahimik ka, punta ka sa isang lugar na yun yung spot mo sa bahay nyo, na kung saan ay doon mo kinatagpo ang banal na espiritu. No? Doon ka mag-warfare, mag-speak in tongue ka doon. Bunuin mo. Huwag mong hayaang ang iyong asawa, asawang lalaki, asawang babae, ang iyong mga anak, ang iyong nanay, tatay, mga kapatid, huwag mong hayaan na maagaw sila ng demonyo. Huwag mong papayagan yan. Kaya ako, binubuno ko ang aking mga pamilya. Hindi kita papayagan, demonyo, sa pangalan ni Jesus. Kiniklaim ko ang mga pamilya ko, ang aking mga kapatid, ang aking ama, ang aking ina, ang aking mga pamangkin, ang kanilang mga anak, from generation to generation. Kiniklaim ko sila para kay Panginoong Jesucristo. Hindi ko sila susukuan, hindi ko sila bibitawan. Kiniklaim ko sila ng tahimik sa social media. Subalit dito ako nag-iingay sa trono ng kaawaan ng Diyos. Dito ako nag-iingay sa presensya ng banal na Espiritu. Dito ako nagwa-warfare. Dahil darating ang panahon, no? God make all things beautiful in His time. Magugulat ka, ay! Hallelujah! Praise the Lord. Kaya mga ka-Team Jesus, be motivated, be encouraged. Kung mayroon man tayo may mga persecutions man tayo ng dahil ganyan, ibigay natin yun sa Diyos. Yung pain na yun dahil ikaw ay ginaganito ng mga kapatid mo, mga kaibigan mo, magulang mo, yung pain na yun, isuko mo yan kay Panginoong Jesucristo. Isuko mo yan sa Kanya. Isuko mo sa Kanya yan. Hayaan mo siya ang maging lakas mo. Maging lakas mo sa mga sitwasyon na ito. At huwag mo silang labanan, kasi nga, we are the living witnesses. We are the living witnesses of the goodness of the Lord Jesus Christ. E paano tayo maging witness kung kalabanin din natin yung naninira sa atin, yung ating mga kaaway, yung mga nagpe-persecute sa atin, kalabanin din natin. Paano nila makita ang pagbabagong ginawa ni Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin? Muli na tayong nabuhay kasama si Panginoong Jesucristo sa makatuwid. Yun dapat ang makikita ng ating kapwa sa atin. Oh, hallelujah. Kaya hindi natin sila yung kalabanin ba? Overcome evil with good. Sa halip na kalabanin natin ay let us share the blessings. No? Share the blessings. Hallelujah. Ayan mga ka-Team Jesus. Kayo ba ay na-confirm o kayo ba ay na-rebuke? No? Kung ngayon ay nilalakaran ninyo ang inyong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo at maraming nagsasabi sa inyo na ayan, lalo na sa mismong pamilya natin, take it. Hindi tayo ang kanilang sinasaktan, kundi si Panginoong Jesucristo.
Dahil kay Panginoong Jesucristo, tayo ay pinersecute nila. Tayo ay sinasaktan nila, di ba? Kaya, hindi tayo ang kanilang sinasaktan, si Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi nga natin, Lord Jesus, patawarin mo po itong aking pamilya. Patawarin mo po itong aking asawa. Patawarin mo po itong aking kaibigan. Patawarin mo po itong aking kapatid. Patawarin mo po itong aking anak. Patawarin mo po itong aking kadugo, pamangkin, sino pa man. Kung ito man ang iniisip niya sa akin, patawarin mo po siya kasi hindi niya alam ang kanyang mga sinasabi. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Hindi natin sinasabing, Lord Jesus, parusahan mo po yan siya, Lord. No. Hinihingi natin ang kapatawaran. Ang kapatawaran ni Panginoong Jesucristo sa mga taong naninira sa atin, sa mga taong gumagawa ng masama sa atin, sa mga taong nag-persecute sa atin, dahil tayo ay mga Kristiyano, dahil tayo ay mga bagong buhay na kay Kristo, dahil tayo ay born-again Christian, pinagdadasal natin sila, hiningi natin sa Diyos ang kanyang kaawaan. Sapagkat dati, ganoon din tayo. Ganoon din tayo eh. Ganoon din tayo. So, paano nila malaman na mayroon tayong Kristo kung hindi nila nakikita ang pagbabago na ginawa ni Kristo sa buhay mo? So, walang saysay yung sakripisyo ni Panginoong Jesucristo. Walang saysay. No? Yung sakripisyo ni Panginoong Jesucristo, kung ang ating desisyon, kung ating galaw, kung ang ating kilos, at pananalita ay kagaya pa rin nung tayo hindi pa Kristiyano. So, walang kwenta, walang pagbabago. Useless ang sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin kung hindi nakikita ng ating mga kaibigan, office works, ng ating pamilya, ang pagbabagong ginawa ni Panginoong Jesucristo sa atin. Hallelujah. Oh, Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin na kami ay namatay na kasama si Panginoong Jesucristo upang mapalaya ang aming mga buhay, ang aming mga katawan sa aming pagiging makasalanan. At kami ay muling binuhay kasama si Panginoong Jesucristo. Nagkaroon ng bagong buhay na hindi nag-iisa, kundi kasama si Panginoong Jesucristo, Father God. Maraming salamat po sa isa kami sa iyong pinili upang magkaroon ng personal na relasyon kay Panginoong Jesucristo. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na kinalimutan ka namin, Panginoong Jesus, nahihiya kaming ipakilala ka sa sanlibutan, sa aming mga kaibigan, sa aming mga pamilya, maging sa aming social media accounts. Patawarin mo kami. Lord, patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo. Patatagin mo ang aming mga pananampalataya sa iyo, na hindi ka namin ikakahiya, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Tulungan mo kami, Lord. Paalala mo sa aming Panginoong Jesus sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Nasa halip na kami, labanan namin yung mga kaaway namin, yung mga naiinis sa amin, nagagalit sa amin, nag-persecute sa amin, sa pamamagitan din ng pakikipaglaban na pisikal, sa mga salita. Lord, patawarin mo kami niyan, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na iluhod namin, iiyak namin itong mga taong ito na nanakit sa amin. Masakit, Panginoon Diyos, sa isipan, sa puso namin, itong mga ginagawa nilang paninira sa amin. Itong ginagawa nilang pambubuli, itong ginagawa ng demonyo na pagtutudyo, pagbugal-bugal sa aming pagiging Kristiyano, sa aming desisyon na sundin ka, Panginoon Jesus. Tulungan mo kami, Lord, na sa halip na labanan sila, mamamagitan ng bibig, salita, pisikal, kundi sa iyong trono ng kaawaan, doon kami makikipaglaban.
at humingi ng kapatawaran sa mga taong ito sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Father God, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa rebuke. Na may mga pagkakataon na hindi namin mapigilan na aming mga sarili at kami po ay nakipag-away sa mga taong ito sa halip na manahimik, na i-overcome namin ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Lord, ipasok mo po sa aming mga isipan, sa aming mga puso, Panginoon Jesucristo, ang iyong mga salita. Seal it with the blood of Jesus. Nang sa ganon, hindi kami maging biktima ng kaaway ng Diyos at masunod namin ang kalooban ng Diyos Ama. Ano man po ang kahilingan ng bawat isa, Panginoon, I declare healing, Father, in the name of Jesus sa aming mga katawan. Sa sino man po ang nagkakasakit ngayon, Panginoon, from the head to the sole of the feet ng mga taong ito, Lord, I declare healing, Father, in the name of Jesus. Let your healing touch, let the touch of the Holy Spirit be upon those who are sick, be upon those who are in poverty, who are in pain, in the name of Jesus, and by the blood of Jesus. Holy Spirit, touch us kung ano man pong aspeto ng aming buhay na nangangailangan po na ikaw po ang mag-ayos, Panginoong Jesucristo. Banal na Espiritu, let it happen in the name of Jesus and by the blood of Jesus. And we are also claiming, Father God, the salvation of our relatives, our brothers and sisters, our fathers and mothers, our kids, our children, our husbands, our wives, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. For nothing is impossible with you. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan, hinihiling sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ sa katagumpayan ng ating Bible study. Ayan mga ka-Team Jesus, kahit si Panginoong Jesucristo, yung mga nag-persecute sa Kanya doon sa cross, no? Ang sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Kaya yun din ang gagawin natin. Although mahirap yan mga ka-Team Jesus, subalit kung kasama natin si Panginoong Jesucristo, kasama natin ang Banal na Espiritu araw-araw sa ating pagising, hindi yan mahirap because we can do all things through Christ who strengthens us. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Ayan, hintayin ninyo at tayo ay muling mag-live para sa ating raffle sa Team Jesus members. God bless. Bye-bye.